Mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo ng Happy Lord's Day and Happy Resurrection Day. Okay, so ating buksan ng ating Biblia sa aklat muli sa Romans chapter 4 verse 22 to 25. Romans chapter 4 verse 22 hanggang verse 25. Aking basahin po muli sa ating kalagitnaan, verse 22. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sa pananampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po nagpapasalamat sa araw na ito na itinangin po ninyo na kung saan ang aming mga kababayan ay sila ay nagsiselebrate dahil sa araw ng muli yung pagkabuhay bilang mga Kristiyano. Kagalakan po sa amin sapagkat ito po ang katuparan ng lahat ng bagay, lalo na po ang kaligtasan po namin. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa araw pong ito at samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay po muli ng iyong salita. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang siyang tumulong na paunawa ang mga bagay po nito at pagpalain po ang aming mga pandinig. Lord, maraming salamat po sa oras pong ito na ikaw ang aming Diyos na dapat po naming sambahin at dakilayan. Lord, maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so alam po natin na itong araw na ito bilang mga Kristiyano ay isang pinakamalalaki at dakilang araw sa kasaysayan. Sa mga tao din ngayon na ngayon ay talagang binigyan nila ng kahalagaan ng araw pong ito because ito yung pinakamahalagang araw na kanilang natanganan. Right? So tayo naman bilang mga Kristiyano ay ating sineselebrate po ito because this is the great truth na ang ating Panginoon Kristo na siya ay pinako siya sa Romanong krus. At siya ay namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan, sa patay in 3 days. No? So this is the truth. Alam po natin, apart from this truth, ay of course, maaaring sistema lamang po ito, which is ito ngayon ang pinaniniwalaan, yung sistema ng kanilang paniniwala. So alam naman po natin na lahat ng mga religious sect o religious naman ang kanilang kinabibilangan ay lahat po yun na kanilang tinitingala ay mga namatay pero hindi na sila nabuhay. Ibig lang sabihin, every founder of this religion ay na nag-exist ay sila ay namatay. Ganun pa man ay merong isa lamang po na nabuhay mula sa kamatayan kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya itong araw pong ito ay isa pong mahalaga para sa atin because without resurrection, ang ating pananampalataya ay it means useless. Wala po tayong pag-asa. Okay? Kung ang ating Panginoon ay hindi po siya nabuhay, then everything
na kanyang ginawa ay walang kahalagaan. So it means yung kanyang kamatayan is a waste of life at lahat ng kanyang mga katuruan ay of course baka hindi pinapaniwalaan. Kaya kapag ang ating Panginoon ay hindi nabuhay, then our salvation is, there is no hope. Walang pag-asa ang mga tao. Of course, ang lahat po tayo ay papunta sa impyerno. No? Kaya ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ating saksihan ang mga bagay na kung saan ay naganap sa ating kasaysayan. So, ating umpisahan sa verse 22. Sinama natin ang verse 22 kasi dito nag-umpisa sa ating pag-aaral because dito ay pinapatungkulan about the justification, yung ating pagpapawalang sala. Kaya sa salitang English, in verse 22 ay sinasabi po doon is therefore, no? So pag sinabing therefore, it is a conclusive. Isa po itong tiyak na statement. Ibig sabihin, katotohanan ang sinasabi po dito. Why? Because nag-umpisa kay Abraham, yung kanyang pananampalataya na kung saan ay naniwala po siya sa pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng lahat ng maraming bansa. Hindi lamang po sa physical, kundi kasama pati ang spiritual na buhay. Hindi lamang yung mga Hudyo ang mga nabiyayaan po nito at nakasama po tayo po dito. So it means it was accredited to him about the righteousness na itinanggap din po natin. No, dito makikita po natin yung gawa ng Diyos about justification, yung pagpagawalang sala sa mga tao na katulad po natin ng mga makasalanan. Right? Ibig sabihin, lahat po tayo na mananampalataya, we are credited in the righteousness of Christ. Right? So, maliwanag. So, it means, ang ibig lang sabihin, God credited righteousness. No, dito makikita po natin yung gawa ng pagpapawalang sala. So it means ang Diyos mismo who imputes the righteousness of His Son sa atin. Yung kabanalan ni Kristo ay inimpute po sa atin ng Diyos. Kaya down to verse 23, okay, kasama na ang verse 24, sabi po dito, not for sake only. Si Abraham po dito ang pinapatungkulan. No? Kundi it was written that it was credited to him. Biglang sabihin, sa kanya. Pero tandaan po natin mga kapatid, yung tinatawag na credited in Greek word, it is a logismai. No? Ayun ang ibig sabihin po noon. Logismai. It means to count or to account or to impute to our account, to reckon to our account. Yun po ang ibig sabihin ng credited, no? Logismai. So kung papalawakin po natin, makikita po natin na ang Diyos Ama who takes the perfect righteousness of Son and credited to your account. Sinalin po sa atin. So it means ang Diyos who was the active involved in our justification. So ang Diyos, siya ang gumagalaw para sa ating pagpapawalang sala. Now, balik po tayo, paakyat po tayo in verse 5 to verse 6. At binanggit din po dito. Now, basahin po natin. Sabi po ng verse 5, but to the one who does not work, but believe in Him who justifies the ungodly, faith is credited as righteousness. Right? In verse 6, just as David also speak of the blessings of the man to whom God
credits righteousness. So, ibig lang sabihin, hindi sa ating sarili. No? At obvious naman, it is the God, the Father, who take the righteousness of His Son. No? Na ibinigay po sa atin. The moment you believe in Christ. Right? The moment na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, yung kabanalan ni Kristo ay sumasa atin. Kaya habang tayo po ay winu-worship po natin ang ating Panginoon, ay hindi lamang po tayo nagbibigay ng kadakilaan sa kanyang pangalan. Why? Because alam po natin na siya ang nag-accomplish in our righteousness. No? Hindi lamang po sa ating Panginoon, but also we give honor and glory to God, the Father, na siya yung active na kumikilos sa kabanalan patungo kay Kristo. Kaya ito yung binabanggit po dito in verse 23 to 24. Okay? Hindi lamang po kay Abraham, but those also who believe. Kaya napasama po tayo sa lahat ng mga sumasampalataya at naniniwala kay Kristo. To them was credited the righteousness of Christ. Ayan yung hindi naintindihan ng mga ibang Kristiyano, no? Dahil akala nila sa kanilang pananampalataya at paniniwala ay of course yun yung basis po noon, yun yung dahilan. Pero hindi nila nakita na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay binigyan po tayo ng kabanalan. Kaya yung iba, they are seeking, they are making, always nagpapakahirap para magiging banal lang sa harap ni Kristo. The moment na nakagawa sila ng kasalanan, again, bumabagsak po sila. Hindi nila nakita yung ganitong klase ng katotohanan bilang mananampalataya. Right? Kaya yun yung problema ngayon. Talagang bis na yung kagalakan na dapat sa isang mananampalataya ay nandoon. Hindi. Nawawala po yun. Now, balik po tayo in verse 24 kung saan ang Diyos ay binangon si Kristo. No? Sabi po dito, God raised Jesus from the dead for our sake also, to whom it will be credited as those who believe in Him who raised Jesus, our Lord, from the dead. Now again, dito makikita po natin again yung actively, powerfully, dynamically raised Jesus from the dead. Right? At mismo ang ating Panginoon, at sinabi niya sa sarili na siya ay bubuhayin niya ang kanyang sarili. Sabi niya sa John chapter 10 verse 17 to 18. Sabi niya, I have authority to lay my life down. At meron din akong kapangyarihan para ito ay muling bumangon at ibalik. I have authority to raise it back up again. Okay? At sabi po niya, this commandment I received from the Father. Right? At pinatunayan po yan sa Acts chapter 2 verse 24. Ang sabi po doon, but God raised Him from the dead, freeing Him from the agony of death, because it was impossible for them to keep Him holds on Him. Right? Another verse in 1 Corinthians chapter 6 verse 14, by His power God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. No, ito yung sinasabi. Another verse in chapter 8 verse 11, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, yun daw espiritu na siyang nagpabangon kay Kristo at nananahan po sa atin, ay tayo din ay babangon. Right? So makikita po natin po dito mga kapatid na ang kapangyarihan at kasiguruhan ng muling pagkabuhay ni Kristo
para sa atin. Nabalik po tayo. In verse 25, sinabi po dito, no? Dahil ang ating Panginoon ay dinala ng Diyos Jesus sa krus ng Kalbaryo. Right, so dito, ibig lang sabihin, ipinapakita na ang ating Panginoon, ang binabanggit po dito. No? Dahil sabi po sa teksto po natin, He was delivered because of our transgression. Because of our transgression. Right. So it means Jesus was delivered over. Right? So makikita po natin po dito na ang kanyang buhay ay ibinigay, no, para sa atin at muling ibinalik po sa kanya. So dito makikita din po natin even ang ating Panginoon, He delivered Himself over to death. Pero ang pinakamalaki po dito mismo ang Diyos. Okay? Na ito ay kalooban ng Diyos. So it means it was the Father who delivered Jesus over death. So makikita po natin na ito ay isang patunay sa mga Kristiyano kung saan ay limitado ang kanilang mga perspektibo about the cross. Naniniwala lang sila na si Kristo ay ipinako ng mga Romano para siya ay mamatay. Okay? Nakikita nila na yung mga pinuno ng mga Jew na siyang kadahilanan kung bakit napako si Kristo at siya ay namatay. Okay? At nakita din nila na yung mga tao doon na sumisigaw na ipako si Kristo, yun lang po ang nakikita nila. Yun lang po ang kanilang pananaw. Pero beyond that, ay meron pang mas malalim. Kumbaga sa secondary causes lamang po ito. Pero ang ating Diyos, ang siyang primary, okay, na ang tumilis po dito, it was the invisible hand of God during that time. Happened in Calvary. Mga ginamit lamang po sila, mga kapatid. Pero ang katotohanan, ang Diyos mismo, ang siya ang nag-deliver sa kanyang anak sa krus ng Calvary. Kaya siya ay namatay para sa kanila at namatay din para sa atin. Okay? Kung wala ang banal na espiritu na nagbigay ng kalakasan sa kanya na pumunta sa krus, napako sa krus, nakabayubay sa krus, wala, hindi mangyayari. So kung titingnan po natin, it was the Holy Spirit who empowered Jesus in His humanity to fight through the conflict of the cross. Okay? Kaya niya nakayanan po yun para labanan. Para magiging matatag po siya to remain steadfast. Para ibigay ang buhay niya para sa atin, mga kapatid. Yun po yung kaganapan. Na maraming haka-haka na mga lumabas. Okay? At yun yung katotohanan na nangyayari. That's why in verse 25, it is very clear that Jesus was delivered over. Kaya totoo yung pangyayari pong ito. Right? Kaya walang iba na nagdala sa krus o si Jesus sa krus kundi ang Diyos Ama. Kaya dapat po natin pasalamatan at sambahin ang Diyos. Right? Na siyang kumuha sa ating mga kasalanan at inilipat kay Kristo Jesus. Why? Because ang Diyos mismo, the one who delivered His Son over to die for our sin. Okay? Yun yung totoong nangyayari. That's why God was satisfied
with Jesus' death for our sin. At makikita po natin po yan in verse 25. Now again, and He was raised because of our justification. So it means we are justified by the life and death of Christ. Right? Diyan po ang katotohanan na nangyari. Kaya yung kamatayan ng ating Panginoon, it provide the righteousness that is imputed to us, to you, for our justification. Kaya yung pagkabuhay muli ng ating Panginoon mula sa kamatayan, it was the Father's validation, okay, na ang buhay ni Kristo at ang kanyang kamatayan was a perfect righteousness that has been imputed to us. Kaya kapag ang ating Panginoon ay nananatili po sa grave, kaya tama lang po yung sinabi ni Paul na ang ating pananampalataya, we are the miserable people. Kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon. Right? So, kung hindi po siya nabuhay, it means yung kanyang kamatayan, it was insufficient provision of our righteousness. Okay? Ang totoo po niyan, right? Na kung bakit binangon ng ating Diyos si Jesus mula sa kamatayan, ito yung authentication. Ito yung stamp ng kanyang approval na ang kamatayan ni Kristo ang siyang nagpapatunay. It is a perfect atonement for our sin. Na ibig lang sabihin, Jesus' life perfectly fulfilled all the demands of the law on our behalf. Siya ang kaganapan sa lahat. Now, balik po tayo sa verse 25. Sabi po dito, He was delivered over because of our transgression and was raised because of our justification. Tandaan po natin mga kapatid, we are justified. Pinawalang sala po tayo sa buhay at kamatayan ni Kristo. So it means yung kanyang muling pagkabuhay, ito yung validation o validates the process of that mission. Right? Kaya sa theological word, it was propitiated. Yun po yung ibig sabihin po nun. At yun ang sinasabi sa Romans chapter 3 verse 25, that God the Father was satisfied. He was appeased. Na palubag loob. He was placated. Nalubag loob. Okay? At yan ang nagbigay ng satisfaction because that Jesus accomplished and satisfied the wrath of God toward us. Yun yung dahilan. Kaya yung galit ng Diyos ay nasatisfied. Ibig sabihin na pa, nawala po yun. Right? Kaya yung pagkabuhay ng ating Panginoon ay yung katibayan po yun. Kapatid, itong sineselebrate ngayon ng mga tao, while of course, dahil nagbubunyi po sila, dahil merong Kristo na nagliligtas, no? Pero hanggang doon lamang po yun. Hindi po nila naintindihan. Right? Mula sa kamatayan ng ating Panginoon ay talagang isinelebrate nila po yan. Hanggang dito sa resurrection ay sineselebrate po nila. Pero hindi po nila naintindihan. Okay? Na ang ating Panginoon of His suffering, bearing their sins, our sin, being crushed by the wrath and the judgments of God. Okay? Dahil sa ating mga kasalanan, ay yun ang natamasa ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pananampalatayang Kristiyano sa ating Kristiyanong pagpapatotoo
ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus muli sa kamatayan ay ito yung pinaka sandigan. It is the chief cornerstone. Okay? Habang kinakausap natin sinuman ang mga taong ito that Jesus died for our sin, right? Ay ito yung nagpapatunay lang, maintindihan nila no, kung bakit isiniselebrate nila ang resurrection ni Christ. Pero hindi nila nakuha po ang ibig sabihin po noon. Kaya nasa atin po ang responsibilidad para sabihin sa kanila. Tayo po yung nakaranas po yon ng kapatawaran ng kasalanan, kaya dapat tayo din ang magsabi sa kanila. Okay? Na alam po natin na namatay si Kristo para sa kasalanan po natin. Kaya dapat din ay sasabihin din po natin para sa kanila. Nasabihin po natin na ang Diyos ay binuhay si Kristo mula sa kamatayan at ngayon ay buhay. At siya ay nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos Ama. Kaya kung sino man ang tatawag sa Kanya ay maliligtas. Yun ang dapat ang mensahe po natin, mga kapatid. Kaya ating balikan, ating tignan, bilang napatawad ng kasalanan, ay makikita po natin yung sakripisyo ng ating Panginoon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. That's why we have to find comfort na ang ating Panginoon ay was delivered up for their trespasses. Okay? Ang ating mga kasalanan, and through faith, we are justified before God. At yan din po ang matatamo sa sino na maniniwala kay Kristo. At yan din po ang dapat po natin sasabihin po sa kanila. Right? Para sa ating mga mananampalataya, sigurado po ang ating kaligtasan. At nakita po natin po dito ang iyong tunay na pananampalataya ang siyang kadahilanan sa pangako ng Diyos. Katulad din po ni Abraham, naniwala po siya at ibinilang po siya bilang banal. That's why tayong mga mananampalataya ay dapat meron tayong kumpiyansa sa ating pananampalataya kay Kristo. We will also counted as righteous before God. So we have hope in resurrection. Meron tayong pag-asa sa muling pagkabuhay. Ibig lang sabihin, asahan po natin, hanganan po natin muli ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Na ibig lang sabihin, ang pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang nag-provide ng pag-asa sa lahat ng mga mananampalataya. Para sa Kanya, of course, pag ikaw ay hindi na inabutan ng muling pagbabalik ng Panginoon at namatay ka, of course, you have hope that there is a resurrection na nagpapaalala po sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay meron kang assurance, meron kang kasiguruhan sa buhay na walang hanggan at justification at papawalang sala sa harapan ng Diyos. At sa inyo na hindi pa mananampalataya, you cannot find comfort, you cannot find assurance of salvation apart from Christ. Wala kang makikita, wala kang matatanggap na kasiguruhan. Ang gagawin mo lang is to repent and believe in Him. Sana ito yung makita ng ating mga kababayan ngayon na hanggang ngayon ay kanilang sineselebrate ang muling pagkabuhay ni Kristo. Para sa ating mga mananampalataya, it is assurance na nagbigay sa atin. At magmula kay Abraham,
Dahil sa kanyang pananampalataya ay napawalang sala po siya. At para sa atin, napawalang sala po tayo. At inabutan pa natin, nalaman po natin ang resurrection of Christ. Ayan po yung totoong pangyayari na dapat paniwalaan ng mga Kristiyano at wala pa kay Kristo. Again, you cannot find comfort. You cannot find assurance. Para sa mga hindi pa, wala pa kay Kristo, wala kang pag-asa sa kaligtasan kung ikaw ay wala kay Kristo. Ang gawin mo ay magsisi at sampalatayanan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon pong ito na kung saan isa pong kagalakan po sa amin. Kagalakan din po ng mga ibang tao because there is a resurrection. Sana o Diyos, mas laliman pa nila ang kadahilanan kung bakit merong resurrection na naganap. At ito po ay isang katunayan na ang aming kaligtasan po ay ang aming pag-asa ng kaligtasan ay siniguro po ninyo. Dahil sa aming pananampalataya na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay po sa amin ng pagpapawalang sala sa inyong harapan. Kaya o Diyos, hindi lamang ikaw ay sinasangka po namin, kundi pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin o Diyos sa lahat ng mga kaganapan po ito. That there is resurrection sa aming kalagitnaan. At ikaw po iyon na ikaw ay muling nabuhay mula sa patay. Kaya maraming salamat po Diyos sa pagkakatampong ito at sa mensahe na aming natunghayan sa umaga po ito. Again Lord, maraming salamat po at pinupuri ka po namin. Po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Usted.